4,781. Naisip ni Wyatt na ang pagkolekta ng 9 na sagradong balumbon ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, nang dumating siya sa 9 na distrito ng Endlos, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang isang lugar na iyon. Sa makatuwid, naglakbay siya sa distrito ng Capron at naging alagad ng pinuno ng distrito. Ang distrito ng Capron ay medyo mataas ang ranggo sa 9 na distrito ng Endlos, at ang kanilang pinuno ng distrito ay isang walang katulad na powerhouse sa Chaos rank. Lubos na pinaboran si Wyatt ng pinuno ng distrito ng Capron. Siya ay pinagkalooban pa ng bundok Capron at ang kanilang sagradong balumbon. Matapos makuha ang isa sa mga sagradong balumbon, nagsimulang aktibong hanapin ni Wyatt ang mga balumbon ng kabilang distrito. Sa kalaunan, itinakda niya ang kanyang mga tingin sa pinakamahinang distrito, ang Aeternus District. Pinamunuan niya ang ilang mga powerhouse sa Aeternus District sa pagtatangkang sapilitang sakupin ang kanilang sagradong scroll, ang Aeternus Mantra. Gayunpaman, natuklasan niya na ang sagradong balumbon ay matagal nang nawala. Naghintay ng mahabang panahon si Wyatt, ngunit hindi nakuha ng Aeternus District ang Aeternus Mantra. Naubos na ang pasensya niya. Pagkatapos mag-iwan ng babala, umalis siya sa bulwagan. Unti-unting nabura ang ngiti ni Devon at napalitan ng kalungkutan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang napuno ng galit ang kanyang puso. He sneered, hintayin mo na lang na makapasok ako sa Chaos rank. Gusto kong makita kung kaya mo pang makipagsabayan sa kay-abangan mo. Galit na galit si Devon, ngunit may kakaibang background si Wyatt. Hindi lamang siya isang alagad ng pinuno ng distrito ng Capron, ngunit siya rin ang Panginoon ng Mount Capron. Kaya naman, walang choice si Devon kundi lunukan ang kanyang galit. Hanapin kaagad si Sochi. Umalangaw-ngaw sa buong bundok ang dumadagandong na boses ni Devon. Pagkatapos, nawala siya sa main hall. Samantala, nagpulong si Wyatt sa ibang espiritual na bundok. Umupo siya sa pinakamataas na upuan, at ilang powerhouses mula sa Mount Capron ang nakatayo sa ibaba niya. Isang elder ng Mount Capron ang nagtanong, bakit mo ipinipilit na kunin ang mga sagradong balumbon, Sir Wyatt? Bagamat ang bawat distrito ay may misteryosong sagradong scroll, kahit na ang mga powerhouse sa Chaos rank ay hindi makakaunawa sa nilalaman nito. Alam ng elder na ang iba't ibang distrito ay may sagradong balumbon, na umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Alam ng mga pinuno ng distrito na ang ibang mga distrito ay mayroon ding katulad na mga sagradong balumbon. Nakipagpalitan pa nga sila ng kanilang mga sagradong balumbon, ngunit walang nakakaunawa sa nilalaman nito. Sa paglipas ng panahon, nawala ang interes ng lahat sa mga sagradong balumbon. Utos ito ng district leader. Kung gusto mong malaman, tanungin mo siya. Hindi sigurado si Wyatt kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili, ngunit hindi isang opsyon ang pagsasabi ng totoo. Sa huli, ginamit niya ang pinuno ng distrito bilang dahilan. Ang mga matatanda ng Mount Capron ay natural na natatakot na personal na tanungin ang pinuno ng Capron District tungkol dito. Sige, dismiss na lahat. Gusto kong mag-isa. Marahang winageway ni Wyatt ang kanyang kamay. Nagkalat ang mga powerhouse sa bulwagan. Umupo si Wyatt sa isang upuan, minamasahe ang kanyang noo sa pagkabalisa. Siya ay nasa 9 na distrito ng Endlos sa loob ng mahigit isang panahon ngunit nakuha lamang niya ang sagradong balumbon ng distrito ng Capron. Malayo pa bago niya nakolekta ang lahat ng 9. Nagsimula siyang mag-isip kung paano makukuha ang iba pang mga sagradong balumbon. Matapos makolekta ang 9 na sagradong scroll, oras na para bumalik siya sa Chaos District. Sa panahong iyon, ang Chaos Master ay nabuhay na mag-uli, at ang Dooms ay mas mataas kaysa sa iba upang mamuno sa 10 distrito. Sa kalaunan, ang Chaos Master ay magiging Endless Lord. Sa huli, siya ang magiging isa sa mga pinakadakilang contributor sa pag-angat ng Doom Race. Kabanata 4782. Walang kamalay-malay si James na nakarating na si Wyatt sa Aeternus District at itinuon ang kanyang mga mata sa Aeternus Mantra. Siya at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa Aeternus District pagkatapos nilang magkaila at itago ang kanilang mga aura. Kahit na hindi sila mula sa Aeternus District, mayroon silang isang tiyak na kasikatan sa Verde District.
Hindi maiiwasan na ang mga magsasaka mula sa Verde District ay maglakbay sa Aternes District. Kaya naman, nagsagawa sila ng pag-iingat upang maiwasang makilala at masangkot sa gulo. Dumating ang grupo ni James sa labas ng Aterneston, isang lungsod sa ilalim ng Aternes sect. Ito rin ang pinakamalapit na lungsod sa Aternes sect. Pagdating, napansin nila ang portrait ni Sochi sa isang wanted poster na nakadikit sa pader ng lungsod. Agad silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Pagkatapos, bumulong si James, ito ay 10,000 panahon na, ngunit sinusubukan pa rin ng Aternes sect na hanapin si Sochi. Nagulat din si Sochi at sinabing, sa kabutihang palad, nagtago ako sa Tempest House ng Verde Academy nitong mga taon. Siguradong nahanap na nila ang lahat ng iba pang distrito. Tinapos ni James ang paksa at sinabing, tara na sa loob. Ang grupo ay pumasok sa lungsod at umupa ng isang espiritual na bundok bilang kanilang pansamantalang tirahan. Pagkatapos nilang mag-ayos ay nagpulong sila. Tumingin si James kay Sochi at nagtanong, ano ang iyong pangunahing layunin? Gusto mo bang sirain ang Aternes sect o patayin ang sect leader, Devin Hale? Nagdilim ang mukha ni Sochi. Galing ako sa malaking pamilya. Pagkamatay ng aking ama, hindi mabilang na miyembro ng pamilya ang pinatay. Halos wala ng miyembro mula sa aking family tree ang natitira sa Aternes sect. Ang mga nanatili sa sekta ay nagtaksil sa aming pamilya. Hindi na kailangang umiral pa ang Aternes sect, kaya gusto ko silang sirain. Nagdala si Sochi ng matinding puot sa kanyang puso. Isa itong awayan ng dugo, at gusto niyang maranasan ng Aternes sect ang parehong mga kahihinatnan. Nais niyang pagbayaran nila ang mga namatay niyang miyembro ng pamilya sa kanilang buhay. Alam na agad ni James ang gagawin sa mga sinabi ni Sochi. Iniutos niya, lahat ay kumalat sa lungsod at mangalap ng impormasyon. Hindi ako lalabas. Napasandal si Waleria sa isang upuan at ipinatong ang kanyang mga paa sa mesa. Dumausdos sa kanyang mga hita ang kanyang damit at tumambad ang kanyang balingkinitang mga binti. Tumayo si Winona at sinabing, Sir, magtatanong ako. Magpahinga na kayong dalawa. Sinabi ni Zula, gusto ko ring lumabas para mamasyal. Sige. Bahagyang tumanggo si James. Pagkatapos, nilingan niya ang sabik na si Sochi at sinabing, hindi ka dapat lumabas. Ang buong Aternes sect ay nakabantay sa iyo. Makikilala ka ng isang malakas na cultivator kahit itago mo ang iyong aura. Tumanggo si Sochi. Pagkatapos ng maikling talakayan, lumabas sina Winona at Zula upang mangalap ng impormasyon. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagpahinga sa espiritual na bundok. Sa likuran ng espiritual na bundok, si James ay nakaupo sa isang bato at nag-iisip sa malayo. Isang magandang babae ang lumapit at huminto sa harapan niya. Nang makitang tulala si James, nagtanong si Sochi, anong problema? Isang sentimos para sa iyong mga iniisip. Tumingin si James kay Sochi, pinag-iisipan kung sasabihin sa kanya ang tungkol sa pagnanais na magsimula ng bagong puwersa sa universo na ito pagkatapos na alisin ang Aternes sect. Kabanata 4783. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong si James, ano ang iyong mga plano pagkatapos sirain ang Aternes sect? Gusto mo bang lumikha ng bagong sekta at bawiin ang posisyon ng iyong ama bilang leader ng Aternes district? O may iba ka pang plano? Hindi sigurado si Sochi kung paano sasagutin ang tanong. Ang kanyang isip ay abala sa paghihiganti. Hindi niya kailanman binigyan ng labis na pagsasaalang-alang kung ano ang susunod na gagawin. Bahagyang umiling siya at sinabing, hindi ko talaga naisip iyon. Kung maaari, gusto kong bumalik sa Tempest House at mamuhay ng malaya. Kaya kung maglinang ng may kapayapaan ng isip at magsikap na maabot ang mas mataas na ranggo ng paglilinang. Napapanatag si James sa sagot niya. Tinanong niya, ano ang palagay mo tungkol sa paggawa ko ng isang bagong sekta sa Aternes sect? Agad namang sumagot si Sochi, sounds good. Mas mabuti pa iyon. Hindi ko na kailangang dumaan sa problema sa paglalakbay pabalik sa Tempest House. Pagkatapos ay naayos na. Napangiti si James. Mabilis na bumalik sina Winona at Zula. Nagtipon ang lahat sa pangunahing bulwagan ng espiritual na bundok. Sa ulat ni Winona, maswerte kami na hindi kami kumilos ng walang ingat.
Ayon sa impormasyong nakalap ko, pinangunahan ng Panginoon ng Mount Capron ang ilang mga powerhouse sa Aeternus sect at pansamantalang nanirahan doon. Pinilit niya ang pinuno ng Aeternus sect na ibigay ang Aeternus mantra. Gulat na tanong ni Waleria, seryoso. Panginoon ng Mount Capron. Ang pinuno ng Capron District, isang walang katulad na powerhouse sa Chaos rank. Personal ba siyang pumunta sa Aeternus sect para sa isang sagradong balumbon lamang? Sagot ni Zula, I've inquired about it. Ang pinuno ng distrito ng Capron ay nag-recruit ng isang disipulo at ipinasa sa kanya ang titulong Panginoon ng Mount Capron. Nalaman ko na ang pangalan niya ay Wyatt Dalibor. Ang taong namumuno sa mga powerhouse mula sa Mount Capron ay si Wyatt. Wyatt Dalibor. Muntik nang mahulog si James sa upuan sa gulat. Naintriga, nagtanong si Winton, sigurado ka bang Wyatt Dalibor ang pangalan niya? May portrait ka ba niya? Marahang iwinagayway ni Winona ang kanyang kamay, at isang larawan ang lumitaw sa kanilang harapan. Matapos makita ang portrait, agad na napalingon sina James at Wyatt sa isa't isa. Marahang minasahe ni James ang kanyang noo at same time na sinabing, anong nangyayari? Bakit nakikisali rin ang bundok Capron? Ito ay mahirap. Tanong ni Winton, ano ang plano mo, James? Sandaling nag-isip si James at sinabing, I doubt a powerhouse at the Chaos rank will get involved in a battle between juniors. Magpakita man ang pinuno ng distrito ng Capron, hindi tayo dapat matakot. Mayroon akong yardos na naka-back up sa akin, at si Waleria ay nasa likod ng Theas District's leader. Kailangan niyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa mga kahihinatnan bago makialam sa aming mga bagay. Tumango si Waleria at sinabing, tama siya. Ang isang powerhouse sa Chaos rank ay hindi sasali sa hidwaan sa pagitan ng mga distrito. With her reassurances, nakahinga ng maluwag si James. Itinuro niya, alamin ang lahat ng detalye tungkol kay Wyatt at sa kanyang grupo ng mga powerhouse. Gusto kong malaman kung gaano karaming mga powerhouse ang dinala niya at kung magkakaroon ba tayo ng pagkakataon laban sa kanila. Nagtungo sina Winona at Zula upang siyasatin ang mga detalye ng mga powerhouse ng Mount Capron. Ang kabuuang lakas ng Aeternus sect ay katamtaman. Kaya ni James na pawiin sila ng mag-isa. Ang kanyang layunin ay upang malaman kung gaano karaming mga powerhouse ang kasama ni Wyatt at kung maaari silang gumawa ng agarang aksyon laban sa Aeternus sect. Sa likod ng espiritual na bundok, nagkita sina James at Winton. Hinaplos ni James ang kanyang baba at sinabing, pumunta si Wyatt sa Aeternus sect para sa kanilang sagradong balumbon. Pumunta ba siya sa Siyam na distrito para hanapin ang Siyam na sagradong balumbon? Tumango si Winton at sinabing, posible yan. Biglang may naalala si James at nagtanong, siya ay isang disipulo ng pinuno ng distrito ng Capron at naging Panginoon ng Mount Capron. Nakuha na kaya niya ang sagradong balumbon ng Capron District? Maaagaw ba natin sa kanya ang sagradong balumbon? Mahuhuli natin siya, tapos tanungin mo. Gayunpaman, si Wyatt ay hindi isang madaling kalaban, sabi ni Winton. With a faint smile, James said, natalo ko siya dati. Sigurado akong kakayanin ko ulit. Tiwala si James sa kanyang lakas. Kabanata 4784. Hayagan na dinala ni Wyatt ang mga powerhouse mula sa Mount Capron hanggang sa Aeternus District. Hindi nila kailangang maging palihim dito dahil mahina ang Aeternus District. Sa makatuwid, alam ng mga magsasaka sa Aeternuston kung aling mga powerhouse mula sa Mount Capron ang lumitaw sa kanilang lungsod. Hindi nagtagal, bumalik sina Winona at Zula na may dalang balita. Nagtipon ang grupo sa pangunahing bulwagan ng espiritual na kabundukan. Iniulat ni Winona, nagdala si Wyatt ng maraming powerhouse mula sa Mount Capron. Isa sa kanila ang junior ng pinuno ng distrito ng Capron. Ang kanyang pangalan ay Dafren Badria. Siya ay nasa quasi-chaos rank at isa sa mga pinakamahusay na magsasaka sa loob ng Mount Capron. Nagpatuloy si Zula, na nagsasabing, bukod kay Dafren, 3 sa grupo ang nasa Kylem Boundless rank, at 10 ang nasa late stage ng Kylem Acme rank. Nakahinga ng maluwag si James matapos marinig ang ulat. Sa paghahambing, ang kanyang partido ay bahagyang mas malakas. Mayroon siyang 2 kasama sa quasi-chaos rank.
Samantala, nandyan si Winona, na ngayon ay nasa Kylum Boundless rank ngunit isang dating powerhouse na umabot sa Quasi-Chaos rank. Tanong ni Winton, ano ang susunod? Dapat ba nating lipulin kaagad ang Aeternus sect? Hinawakan ni James ang kanyang baba at nag-isip, hindi natin sila masisira ngayon. Alam ni Wyatt ang siyam na sagradong scroll at nakatakdang kolektahin ang mga ito. Kung lalabas ngayon si Sochi, papanig siya sa Aeternus sect para makuha ang sagradong scroll. Nagtataka, nagtanong si Wailea, bakit alam ni Wyatt ang tungkol sa mga sagradong balumbon? At saka, ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit ang laki ng reaksyon mo pagkatapos marinig ang pangalan niya? Tumingin si Wailea kay James, naghihintay ng sagot nito. Tiningnan siya ni James ng masama. Mahirap para sa kanya na magsalita tungkol sa mga bagay na ito. Hindi niya masabi na sila ay mula sa Chaos District, at hindi rin niya maaaring sabihin sa kanya na siniko niya ang asawa ni Wyatt at nabuntis ito. Ahem. Umubo si James ng ilang beses. Pagkatapos, sinabi niya, mas mainam na panatilihing lihim sa atin ang mga sagradong balumbon. Huwag ibahagi ito sa iba. Kung nalaman ng ibang mga powerhouse na ang pagkuha ng mga sagradong scroll ay nagpapahintulot sa isang tao na linangin ang mga mahiwagang kapangyarihan, magkakaroon ng kaguluhan sa siyam na distrito ng Endlos. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng totoo pagdating ng panahon. Hindi ipinaliwanag ni James ang kanilang relasyon at mabilis na iniba ang usapan. Sa natitirang bahagi ng kanilang pagpupulong, pinag-usapan nila ang kanilang mga susunod na plano. Samantala, tulala si Wyatt sa isang bulwagan ng isang espiritual na bundok sa Aeternus sect. Biglang pumasok sa hall ang isang medyo may edad na lalaki. Agad na tumayo si Wyatt at binati siya, Sir Daffrin. Ang Daffrin ay 200 sentimetro ang taas. Medyo rowdy at savage ang itsura niya. Gayunpaman, ang kanyang magiliw na ngiti ay sumalungat sa kanyang hitsura. Lumapit siya at sinabing, hindi mo kailangang magpigil kapag tayo lang. Oo nga pala, hindi ko pa rin lubusang naiintindihan ang mga inscription na itinuro mo sa akin. Nauunawaan ko ang mga pangunahing kaalaman ng Capron Power, ngunit pakiramdam ko ay may isang bagay na nawawala sa tuwing gagamitin ko ito. Nakakuha si Wyatt ng hindi kumpletong bersyon ng Tenfold Realms Transcendent Sutra mula kay Teresa. Kaya niyang basahin ang mga inscription sa loob ng mga sagradong balumbon. Gayunpaman, hindi siya ganap na bihasa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra dahil mayroon siyang hindi kumpletong bersyon. Pagkatapos niyang makuha ang sagradong scroll ng Caprose District, pinasimple niya ang hindi kumpletong bersyon ng Tenfold Realms Transcendent Sutra at ipinasa ito kay Daffrin para maisakay siya sa kanyang misyon na kolektahin ang sagradong scroll ng Aeternus District. Taos-pusong sinabi ni Wyatt, ang mga sagradong balumbon na ito ay naiwan ng isang maalamat na powerhouse ilang taon na ang nakalilipas at napakahiwaga. Hindi magiging madali ang ganap na pag-unawa sa mga inscription. Marahil ay kailangan nating kolektahin ang siyam na sagradong balumbon. Pagkatapos nating makuha ang Aeternus Mantra, agad kong hahayaan kang basahin ito. Nagsimulang bulabugin ni Wyatt si Daffrin. Isang pagpapala para sa Mount Capron ang magkaroon ng isang kahanga-hangang tulad mo sa amin. Pinuri siya ni Daffrin, pagkatapos ay nagtanong, siya nga pala, ipinasaba sa iyo ng iyong guro ang mga inscripsyong ito. Nakangiting sagot ni Wyatt, oo naman. Saan ko pa kaya natutunan ang mga ganitong inscription? Pinag-aralan niya ang sagradong balumbon ng Capron District sa loob ng maraming taon at ganap na pinagkadalubhasaan ito. Gayunpaman, binalaan niya ako na huwag ipasa ito sa iba. Dapat mong ilihim ito, kung hindi, maliligo ako. Tinapik ni Daffrin ang balikat ni Wyatt at sinabing, huwag kang mag-alala. Nasa pagitan lang natin. Kabanata 4785 samantala, ang grupo ni James ay nagtipon sa isang espiritual na bundok sa loob ng Aeternus Stone. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpasya silang pumasok sa Aeternus sect at sirain sila. Kung hamarang si Wyatt sa kanilang daan, lalaban sila. Natitiyak nilang outre si Wyatt matapos mapagtanto ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng kanilang mga partido. Gayunpaman, hindi maipakita ni Sochi ang kanyang aktwal na hitsura sa panahon ng labanan.
Sa halip, binalak nilang hayaan siyang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan sa pagtatapos ng labanan at personal na patayin si Devon upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Samantala, ang iba sa grupo ay gagamitin ang kanilang mga tunay na anyo. Dumating ang party ni James sa labas ng gate ng bundok ng Aeternus Sect. Nangunguna si James, kasunod sina Waleria, Zula, Winona, at Winton. Tumayo si Sachi sa dulo, natatakpan ng belo ang mukha. Pagdating nila sa labas ng Aeternus Sect, isang mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Tumingin siya sa gate ng bundok, at nanginginig ang kanyang katawan. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Noon, pilit niyang inilipat ang isang buong universo para makaligtas ang kanyang pamilya at mga tapat na gwardya. Gayunpaman, lahat ng naligtas niya ay namatay. Nawalan na siya ng pag-asang makapaghiganti, ngunit sa wakas ay nakabalik na siya sa Aeternus Sect. Sino nandyan? Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boses. Daan-daang mga alagad ng Aeternus Sect ang lumabas sa gate ng bundok. Huminto sila sa harap ng parte ni James, hawak ang kanilang mahahabang espada. Bago makapagsalita si James, humakbang si Sachi at tumayo sa tapat ng daan-daang disipulo. Ako ang kukuha ng buhay mo, malamig na sabi ni Sachi. Nagpatawag siya ng nakakasilaw na longsword at humakbang pasulong. Isang malabong claw ang lumitaw at umikot sa daan-daang mga disipulo. Sa susunod na sandali, ang clone ay sumanib pabalik sa katawan ni Sachi. Ang grupo ng mga disipulo ay bumagsak sa lupa sa isang pool ng dugo. Ang Aeternus Sect ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Aeternus Sect at kinilala bilang pinuno ng Aeternus District. Ang mga disipulo sa loob ng sekta ay napakalakas. Gayunpaman, hindi nila nakayanan ang kahit isang pag-atake mula kay Sachi, isang powerhouse sa Kylum Boundless rank. Swoosh! Ang malaking sword energy ay lumabas mula sa espada ni Sachi at bumaril patungo sa Pormasayon na nagpoprotekta sa Aeternus Sect. Dumagundong. Ang Pormasayon ay lumipad, at ang ilang espiritual na bundok ay nagsimulang yumanig. Kaagad pagkatapos, gumuho ang ilan sa mga bundok. Ang napakalaking insidente ay agad na pumukaw sa atensyon ng mga nasa loob ng Aeternus Stone. Anong nangyayari? Sino ang matapang na aatake sa pagbuo ng Aeternus Sect? Lahat ng tao sa loob ng Aeternus Stone ay nakatingin sa Aeternus Sect. Inilabas nila ang kanilang zen at pinagmasdan ang sitwasyon sa labas ng gate ng bundok ng Aeternus Sect. Kabanata 4786 ang pag-atake ni Sachi sa pagbuo ng Aeternus Sect ay agad na nakakuha ng maraming atensyon. Ang mga powerhouse sa loob ng Aeternus Stone ay nagulat at nagtaka kung sino ang magiging matapang na aatake sa Aeternus Sect, ang pinakamakapangyarihang puwersa ng Aeternus District. Dapat may death wish ka. Isang galit na boses ang nagmula sa loob ng Aeternus Sect. Kaagad pagkatapos, isang parang multo na naglalabas ng nakakatakot na aura ang sumugod palabas. Mabilis na nagpakawala si Sachi ng isang makapangyarihang sword energy at inatake siya. Ang clone na lumitaw ay pag-aari ng isang elder ng Aeternus Sect. Siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Sa kanyang lakas, ang isang clone niya ay walang pagkakataon laban kay Sachi at agad na nabasag. Malapit nang kumawala ang kaguluhan sa Aeternus Sect. Tumakbo. Mawawasak ang universo kung sumiklab ang matinding labanan. Matapos makitang kumilos si Sachi, ang ilan sa mga powerhouse sa Aeternus Stone ay agad na lumikas at umalis sa universo. Matapos makapasok sa Endless Void, nagpatuloy sila sa panunood ng mga kaganapang nangyayari sa Aeternus Universe. Samantala, ang matanda na nagpadala ng isang clone ng kanyang dugo ay dumura ng isang subo ng dugo. Si Wyatt at ang ilan sa mga powerhouse ng Mount Capron ay nagtipon sa isa pang espiritual na bundok. Isang elder ang nagtanong, Sir Wyatt, isang grupo ng mga powerhouse ang nagpakita sa labas ng Aeternus Sect at nagdudulot ng isang eksena. Pumapasok ba tayo? Ikinaway ni Wyatt ang kanyang kamay at sinabing, walang nagmamadali. Obserbahan natin sa ngayon. Ang aming pangunahing prioridad ay ang Aeternus Mantra. Ang kaligtasan ng Aeternus Sect ay walang kinalaman sa atin.
Gayunpaman, lumiwanag ang ekspresyon ni Wyatt matapos niyang makita sina James at Winton habang tinitingnan ang sitwasyon sa labas ng gate ng bundok. Ikaw pala. Matagal na kitang hinahanap, James. Nagpakita ka na rin sa wakas. Pagkatapos ng maikling sandali ng pananabik, dumilim ang mukha ni Wyatt. Hinamon ni Wyatt si James noon ngunit natalo. Siya ay malubhang nasugatan pagkatapos ng labanan at kailangang pumasok sa pag-iisa upang gumaling. Sa oras na siya ay ganap na gumaling, si James ay nawala na. Hinanap niya kung saan-saan sa loob ng Chaos District ngunit wala siyang nakitang bakas ni James. Noon, gusto niyang maglunsad ng pag-atake sa Human Universe. Gayunpaman, isang powerhouse ang lumitaw at pinigilan siya. Hindi kailanman isiniwalat ni Teresa sa kanya na umalis si James para sa 9 District ng Endlos. Kaya naman, hindi niya ito namalayan. Huwag kang padalos-dalos. Panoorin natin kung ano ang sinusubukang gawin ni James. Naluwag ang mabangis na ekspresyon ni Wyatt, at sumili sa mukha niya ang mapait na ngiti. Magsimula na ang saya. Mag-enjoy ako dito, James. Bahagyang nagulat si Daphne. Kumunot ang noo niya at sinabing, si James mula sa Tempris House ng Verde Academy. Bakit siya pupunta sa Aeterna Sect? Ang Tempris House ng Verde Academy. Bahagyang nagulat si Wyatt. Paliwanag ni Daphne, Ang lalaki sa labas ng gate ng bundok ay si James Caden, ang pinuno ng Tempris. Siya ay sinamahan ng isang powerhouse na tinatawag na Whalia. Siya ang Thea Sect's Grand Sect Elder at Tempris House's Elder. Siya ay nasa Quasi-Chaos rank. May isa pang babae na tinatawag na Zula. Nasa Quasi-Chaos rank din siya. Matapos malaman ng tungkol sa hanay ng cultivation ni Whalia at Zula, naging solemn na ang ekspresyon ni Wyatt. Bastos. Naikuyom ni Wyatt ang kanyang mga kamao. Bilang Panginoon ng Mount Capron, naisip ni Wyatt na madali niyang paglaruan si James. Hindi niya alam na may kasamang nakakatakot na powerhouses si James. Ang dalawang powerhouse sa Quasi-Chaos rank ay magiging isang mahirap na problema. Maging si Daphne ay hindi kayang kunin ang mga ito. Maliban kung ang kanyang guro, ang pinuno ng distrito ng Capron, ay kumilos, ang pagkuha kay James ay magiging napakahirap. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Wyatt, hindi tayo dapat makisali ng walang ingat. Umalis tayo sa Aeterna Sect. Pumunta sa Endless Void at obserbahan sila sa ngayon. Kasunod ng utos ni Wyatt, lumikas ang mga powerhouse at pumasok sa Endless Void. Samantala, ang pinuno ng Aeterna Sect, si Devon, ay nagtatanim ng isang ipinagbabawal na lugar sa likod ng kanilang pangunahing bundok. Matapos maramdaman ang kanilang porma sayon na inaatake, siya ay galit na galit. Anong nangyayari? Lahat ng tao ay dumarating para pontirya kami. Sa tingin ba nila ang Aeterna Sect ay madaling pontirya? Agad na nagtipon si Devon at ang mga powerhouse ng Aeterna Sect sa kanilang pangunahing bulwagan. Sir Devon. Pagpasok pa lang ni Devon sa main hall ay binati siya ng lahat. Kabanata 4787. Isang elder ang mabilis na humakbang pasulong, ikinapit ang kanyang mga kamay, at nagulat, isang grupo ng mga powerhouse ang nagpakita sa labas ng aming tarangkahan ng bundok, at ang isa sa kanila ay sumalakay sa aming porma sayon. Ngumuso si Devon. Agad siyang nawala sa main hall at nag-teleport sa labas ng gate ng bundok. Sa pagdating, napansin niya ang party ni James at ang hindi kapani-paniwalang pag-alit na si Sochi. Ang Verde District ay medyo malayo sa Aeternas District. Halos hindi pinansin ni Devon ang mga pangyayari sa labas ng mundo. Kahit na inimbitahan siya ng Verde Academy sa kanilang succession ceremony para sa kanilang bagong head of Tempris, hindi niya ito pinansin. Kaya naman, hindi niya alam kung sino si James. Gayunpaman, nakilala niya si Whalia mula sa Thea Sect. Agad siyang kumunot ang noo nang makita siya. Ang elder ng Grand Sect ng Thea Sect. Ikinuyom ni Devon ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, ang Aeterna Sect ay walang away sa Thea Sect, kaya ano ang kahulugan nito? Ikinaway ni Whalia ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, nandito lang ako para manood, hindi para makipag-away. Naramdaman niya na ang mga powerhouse ng Mount Capron ay umalis sa universo.
Hindi natakot si Weyria na mahawa ng karma para sa kapakanan ng isang kaibigan. Bagamat gusto niyang lumaban, isang bagay para kay Sochi na lutisin ang kanyang sarili. Kaya naman, pinili niyang huwag makialam. Hinayla ni Weyria si Zula at sinabing, dapat nating ipaubaya ang bagay na ito kina James at Sochi. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Winton, ngunit nag-alinlangan ito. Tiniyak siya ni Weyria, walang dapat ipag-alala. Sina James at Sochi ay sapat na malakas para lipulin ang Aeternus sect. Sige, tumango si Winton. Pagkatapos, umalis na sila sa eksena. Maging ang tapat na tagasunod ni James, si Winona, ay umatras sa larangan ng digmaan. Lumitaw sila sa labas ng universo at nanood mula sa Endless Void. Nagmura si James, what the fuck? Hindi yun ang planong napagkasunduan namin. Paano na lang sila umalis? Sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan, alam ni James na hindi na siya maaaring umatras. Bumulong ang isang elder, Sir Devon, iyan ang kasalukuyang pinuno ng Tempest, si James Caden. Hindi ba si Whale ang pinuno ng Tempest? Kailan naging ulo ang brat na ito? Natarante si Devon. Sinaman niya ng tingin sina James at Sochi. Binibini, James. Wala akong sama ng loob sa iyo, kaya bakit mo kami inatake? Kung hindi mo ako bibigyan ng tamang paliwanag, hindi kita hahayaang umalis dito ng buhay. Paft, nginisyon at tinuya ni Sochi, paano ka nakakasigurado na aalis ka ng buhay? Sino ka ba? Sinaman ng tingin ni Devon si Sochi. Dahan-daang tinanggal ni Sochi ang itim na belo na nakatikip sa kanyang mukha, pagkatapos ay bumalik sa kanyang aktwal na hitsura. Sochi. Bahagyang nagulat si Devon matapos makita si Sochi. Humagalpak siya ng tawa, haha. Hinanap kita ng mataas at mababa. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa Endless Void, at sumigaw, Sir Wyatt, ang Aeternus mantra ay nasa kanyang mga kamay. Umabot sa Endless Void ang boses ni Devon. Tuwang-tuwa si Wyatt sa balita. Gayunpaman, biglang lumitaw sa paligid niya sina Weyria, Zula, Winton, at Winona. Sinulyapan ni Weyria ang sabik na si Wyatt at mahinahong sinabi, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Kung pipilitin mo, dapat mong isaalang-alang kung kaya ng mga powerhouse ng Mount Capron na talunin ang dalawang powerhouse sa Quasi-Chaos rank at dalawa pa sa Kylum Boundless rank. Kabanata 4788. Alam ni Wyatt ang lihim ng sagradong balumbon at determinado siyang makuha ito. Gayunpaman, siya ay bahagyang nag-alinlangan pagkatapos na mamagitan si Weyria. Kahit na nagdala siya ng ilang powerhouse mula sa Mount Capron, si Dafren lang ang nasa Quasi-Chaos rank. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagpasya siyang huwag kumilos ng walang ingat. Sa huli, nagpasya siyang manood mula sa malayo para malaman kung anong mga trump card ang nasa manggas ni James. Umalangaw-ngaw ang boses ni Devon sa buong Aeternus sect at umabot sa boses ng Endless. Gayunpaman, walang ipinakitang intensyon si Wyatt na kumilos. Natigilan si Devon at naisip, natatakot ba si Wyatt sa Verde Academy? Sinama ng tingin ni Sochi si Devon. Tinatrato ka ng aking ama nang may sukdulang kabaitan at ginawa kang representante ng pinuno ng distrito, ngunit hindi nasiyahan ang iyong mga ambisyon. Inatake mo ang aking ama at sinira ang aming pamilya. Isa itong awayan ng dugo na magtatapos sa iyong buhay. Ngumisi si Devon, kung wala ang Tempest House, wala ka, Sochi. Mapapatay kita agad. Standing aside, James said, why waste time talking to him? Patayin na lang natin siya at sirain ang Aeternus sect. Nais ni James na sakupin ang teritoryo ng Aeternus sect at magtatag ng isang bagong sekta. Sa makatuwid, siya ay lubhang interesado sa mga gawain ni Sochi. Tumingin si Sochi sa kanya at sinabing, it's my business, James. Ayokong madamay ka. Haharapin ko siya mag-isa. Ikaw. Bahagyang nagulat si James. Bagamat si Sochi ay nasa Kylum Boundless rank, si Devon ay isang powerhouse sa Quasi-Chaos rank. Bukod dito, matagal na siyang nanatili sa Quasi-Chaos rank. Kahit na ang dating lakas ni Winona ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nag-aalala si James na hindi makayanan ni Sochi si Devon. He can do it,
determinadong sabi ni Sochi. Anuman ang dapat niyang bayaran, gusto niyang patayin si Devon. Nang makitang kumpiyansa siya, sinabi ni James, sige. Tapos, ipapaubaya ko na siya sayo. Pinagmasdan ni Sochi ang paligid at hindi niya matiis na makitang nawasak ang universo. Dalhin natin ito sa Endless Void, Devon. Kung matalo o papatayin mo ako, tapos na ang awayan na ito. Ang mga powerhouse ng Tempest House ay hahayaan din ang bagay na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sochi at naglalaman ng matinding galit. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James. Ang mga bagay ay umuunlad ng iba sa kanilang plano. Hindi na siya mag-abala kahit na gumawa ng plano kung alam niya ng mas maaga. Napatingin si Devon kay Sochi. Nakaramdam siya ng kumpiyansa matapos maramdaman na si Sochi ay nasa Kylum Boundless rank. Sa tingin mo ba natatakot ako? Agad niyang tinanggap ang hamon. Ang katawan ni Sochi ay kumikislap sa Endless Void. Sumunod naman si Devon sa likod. Casual na ikinaway ni James ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na porma sayon ang bumalot sa buong Eternus sect, na nahuli ang lahat ng kanilang mga disipulo. Kahit na ang mga makapangyarihang matatanda ay hindi nakatakas sa pagbuo ni James. Inayos niya ang formation para ma-wipe out sila ni Sochi pagkatapos makipag-deal kay Devon. Kaagad pagkatapos, pumasok siya sa Endless Void at muling nakipagkita sa iba pa niyang mga kasama. Nang lumitaw si James, lumapit si Wyatt at galit na tinitigan siya. Ang galit niya kay James ay hindi mas mahina kaysa sa galit ni Sochi kay Devon. We meet again, Wyatt, nakangiting bati ni James. Kahit na magkaaway sila, mas pamilyar sa kanya si Wyatt kaysa sa mga buhay na nilalang mula sa 9 District ng Endless. Kabanata 4789. Inabot ni Wyatt at sinabing, ibigay mo, anong pinagsasabi mo? Natarante si James. Mataimtim na sinabi ni Wyatt, nararamdaman ko ang Chaos Sword sa iyo. Ito ay kabilang sa Dooms. Wala kang karapatang angkinin ito. Haha. Tumawa si James at sinabing, nakakatuwa ka, Wyatt. Ano ang ibig mong sabihin na kabilang ito sa Dooms? Nasa akin ito, kaya akin ito. Kung gusto mo, kailangan mong talunin ako sa labanan. Bahagyang natigilan si Wailea sa kanilang pag-uusap. Nahulog siya sa pag-iisip, at ilang matapang na hinala ang lumitaw sa kanyang isipan. Biglang sumabog ang isang malakas na aura sa malayong Endless Void. Napatingin si Wyatt kay James nang may pag-iisip pero hindi niya itinuloy ang topic. Nagpasya siyang hintayin na matapos ang labanan bago ayusin ang sama ng loob kay James. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang atensyon sa larangan ng digmaan. Kumaway ang damit ni Sochi, at sumasayaw ang buhok niya sa hangin. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang kilos ay isang makapangyarihang diyosa ng digmaan. Tumayo si Devon sa dikalayuan at tinignan si Sochi ng masama. Nasa Kylum Boundless rank ka lang, Sochi. Ganyan ka na baka sabik na mamatay. Kung naabot mo ang quasi-chaos rank, mag-iingat ako sa pakikipaglaban sa iyo. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Nagmaterialize si Asword sa kanyang kamay, at agad na tumaas ang kanyang aura. Lumitaw siya sa harap ni Sochi sa isang iglap at nilaslas ang kanyang espada sa ulo nito. Ilang mga inscription ang lumitaw sa harap ng katawan ni Sochi at bumuo ng isang protection na hadlang upang harangan ang pag-atake. Hindi masira ni Devon ang hadlang sa kabila ng pagiging nasa quasi-chaos rank. Mga inscription ng Dobro. Agad namang nahuli si James. Nilinang din niya ang Dobro Eyes, ngunit ang kanyang focus ay hindi sa pagpapabuti nito. Kaya, hindi siya bihasa dito. Si Sochi, sa kabilang banda, ay buong pusong nag-aaral at nagpaganda ng kanyang Dobro Eyes. Nagsimulang umasa si James na makita ang kapangyarihan ng Dobro Eyes. Nagulat na sabi ni Wailea, talagang itinatago niya ang kanyang lakas. Marahil ay maaari niyang patayin siya gamit ang kanyang Dobro Eyes. Napatalsik si Devon matapos niyang mabigang basagin ang protective barrier ni Sochi. Tumayo si Sochi sa Endless Void, naglalabas ng nakakatakot na aura. Ito na ang pagkakataon niya para umatake. Hindi mabilang na mahiwagang inscription ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabilis silang nag-fuse at nag-transform, dahilan para umabot ang aura niya sa quasi-chaos rank.
What the hell? Nagulat ang mga powerhouse na nanunood sa labanan. Parehas na ngayon ang aura ni Sochi kay Devon, o mas malaki pa. Nakakatakot ang Dobro Eyes. Hindi ba't isa lamang silang alamat? Tuwang-tuwa din na nanood si James. Gumugol sana siya ng mas maraming oras sa pag-aaral ng mga inscription ng Dobro kung alam niyang napakalakas ng Dobro Eyes. Kabanata 4770. Ginamit ni Sochi ang kanyang Dobro Eyes, na pinahusay ang kanyang aura ng mabilis. Nagulat at natakot si Devon sa kanyang aura. Bago pa siya makasagot, maraming inscription ang lumitaw sa paligid niya. Kaagad pagkatapos, nag-transform sila sa mala-laser na mga linya at bumuo ng lambat. Pagkatapos, nagsimula itong lumiit ng mabilis. Hinawakan ni Devon ang kanyang mahabang espada at nilaslas ang lambat, tinangkang kumawala. Sa kasamaang palad, hindi niya masira ang net sa kabila ng pagiging nasa quasi chaos rank. Hindi nagtagal, siya ay hindi makakilos. Pinilit niyang palayain ang sarili, ngunit walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Swoosh! Sa sandaling iyon, ang mga inscription ay lumitaw mula sa mga mata ni Sochi at natipon upang bumuo ng isang malaking mahabang espada. Ang mahabang espada ay sumambulat at tumagos sa katawan ni Devon, na nagdulot ng matinding sugat. Nakakatakot ang mukha ni Devon. Ang mga powerhouse na nanunood ay nagkomento sa labanan. Marami sa kanila ang nabigla sa lakas ni Sochi. Makapangyarihan siya. Nasa Kailam Boundless rank lang siya, pero nasugatan niya ang isang kalaban sa quasi-chaos rank. Ang mga powerhouse lang sa Boundless rank ang may kakayahang harapin ang ganoong pinsala. Patuloy na sinisikap ni Devon na kumawala sa mga pagpigil ng lambat sa larangan ng digmaan. Ang kanyang aura ay napakalakas at naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo sa kanyang paligid. Sa kabila nito, hindi niya nagawang kumawala. Biglang sinugod siya ni Sochi at nagpakawala ng libo-libong sword energies. Tinamaan si Devon at nagtamo ng hindi mabilang na mga pinsala. Basang-basa siya sa dugo at mukhang nasa kaayla hilakbot na kalagayan. Gaano kakaiba? Nagsimulang mag-alala si Devon. Ang Dobro Eyes ay dapat na isang alamat mula noong sinaunang panahon. Walang sino man ang nakakita sa kanilang tunay na kapangyarihan, at sila ay palaging umiiral lamang sa mga sinaunang aklat. Gayunpaman, walang gaanong naitala tungkol sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang kapangyarihan ng Dobro Eyes, at hindi siya makalaya. Pakiramdam ni Devon ay napahamak siya. Hindi niya kakayanin ang magkakasunod na pag-atake ni Sochi habang nakulong sa loob ng lambat. Wala siyang pagpipilian kundi ang paganahin ang isang sinaunang lihim na sining upang mabuhay. Ilang inscription ang lumabas mula sa kanyang dugo, at muling tumaas ang kanyang aura. Boom! Biglang may sumabog na lakas na lumabas sa kanyang katawan at sinira ang lambat. Tuluyan ng napalaya ni Devon ang sarili. Panahon na para mamatay ka, Sochi. Umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses sa buong Endless Void. Sa sumunod na sandali, humarap si Devon kay Sochi at naglunsad ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake. Isang matinding labanan ang sumiklab sa Endless Void. Maraming powerhouse sa quasi-chaos rank ang nanunood nito. Ang buhay at kamatayang labanan ay tumagal ng ilang buwan. Kabanata 4771. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipaglaban, humina ang aura ni Sochi. 1/3. Ang kanyang mukha ay mapotla, ang kanyang buhok ay nakakalat, at siya ay natatakpan ng mga sugat. Gayunpaman, mas malala ang mga pinsala ni Devon. Sa kanilang labanan, nabigla siya sa mga pag-atake ni Sochi. Nararamdaman ni Sochi ang kalagayan ni Devon at alam niyang humihina na rin ang kanyang aura. Kaya naman, hindi na siya nagpigil. Isang liwanag na sinag na binubuo ng mga mahiwagang inscription ang lumabas sa kanyang mga mata. Maging si Weylia ay nagulat sa lakas ng sinag ng liwanag. Makapangyarihan iyon. Iyon ay dapat ang tunay na kapangyarihan ng Dobro Eyes. Nakakamangha. Makakatagalan ba ang isang cultivator sa quasi-chaos rank? Nagsimula na ring mag-usap ang ilang powerhouses. Sa sandaling lumitaw ang Dobro Ray, tumagos ito sa Endless Void at nag-zoom patungo kay Devon. Nakaramdam ng pananakot si Devon at mabilis na tumakas sa malayong lugar.
Gayunpaman, ang Dobro Ray ay walang humpay na humabol sa kanya at tumagos sa kanyang katawan. Ang Dobro Ray ay nasira sa kanyang katawan sa hindi mabilang na mga inscription at nagbago sa isang nakakatakot na mata. Isang matinding puwersa ang lumabas sa mata at mabilis na winasak ang katawan ni Devon. Boom! Sumabog ang katawan ni Devon. Matapos masira ang kanyang pisikal na katawan, ang kanyang kaluluwa ay nagmamadaling sinubukang tumakas. Gayunpaman, isa pang Dobro Ray ang bumaril at pinawi ang kanyang kaluluwa. Arg! Hindi. Umalangaw-ngaw ang Akri sa buong Endless Void. Unti-unti itong nanghina at tuluyang nawala. Kahit na winasak ng Dobro Eyes ni Sachi ang karamihan sa kaluluwa ni Devon, nanatili ang ilang bakas ng mga sigil ng kanyang kaluluwa. Sa cultivation base ni Devon, maaari siyang mabuhay muli kung bibigyan ng sapat na oras. Gayunpaman, ayaw ni Sachi na bigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. Magkakasunod na sinag ng liwanag na bumaril mula sa kanyang Dobro Eyes, na pinawi ang natitirang mga bakas ng mga sigil ng kaluluwa. Sa wakas natapos din ang kanilang labanan. Nakatayo si Sachi sa Endless Void, at tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang pag-unawa sa Dobro Eyes ay hindi pa umabot sa kumpletong kasanayan. Gayunpaman, pilit niyang pinaandar at ginamit ang pinakamataas na lakas nito para sa paghihiganti. Ang kanyang labis na pagkonsumo ng Dobro Eyes ay sinira muli ang mga ito. Walang pakialam si Sachi sa pagkasira ng kanyang Dobro Eyes. Ang kanilang pag-iral ay para lamang sa kanyang paghihiganti. Ngayong nakaganti na siya, hindi mahalaga kung umiral pa ang Dobro Eyes niya o wala. Pare, naipaghiganti na kita. Pamilya ko, sana nakita mo lahat. Napatay ko na ang mga kalaban natin at tuluyan ko na silang nalipol. Umalangaw-ngaw ang iyak ni Sachi sa buong Endless Void. Nang makita ni Wyatt at ng mga powerhouse mula sa Mount Capron ang resulta ng labanan, sila ay nagkaroon ng solemn na mga ekspresyon. Walang sino mang umasa na isang cultivator sa Kylem Boundless rank ang nakapatay ng isang kalaban sa Quasi-Chaos rank. Ito ay isang bagay na kahit isang powerhouse sa Boundless rankang ay hindi magawa, ngunit nagtagumpay si Sachi. Pinatunayan nito na kaya niyang malagay sa top 10 nanograms Boundless rankang. Agad namang nakipagbalikan sa kanya si James at ang iba pa. Nang makita ang madugong luha mula sa mga mata ni Sachi, sumimangot si Wayria at sinabing, hindi mo ito ginawang perpekto. Sa halip, pilit mong hinikayat ang kapangyarihan nito. Ngayong sobra mo na itong nagamit, muli itong nawasak. Hindi magiging madali ang pagpapanumbalik sa kanila. Pinagmasdan ni James si Sachi. Masasabi niyang malapit nang mawala si Dobro Eyes, at kaunti na lang ang natitira nitong kapangyarihan. Sila ay naubos at nasa bingit ng pagtigil sa pag-iral. Seryoso ang ekspresyon niya. Tama si Wayria. Nawasak ang Dobro Eyes ni Sachi. Gayunpaman, nanatili ang kanyang Dobro inscriptions, kaya hindi imposible ang pagpapanumbalik sa kanila. Kabanata 4772. Si Sachi ay nasa Kylem Boundless rank at isang hakbang ang layo mula sa Quasi-Chaos rank. Sa kabila nito, napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang ranggo, ngunit natalo ni Sachi ang isang kalaban sa Quasi-Chaos rank. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay dumating sa isang malaking halaga. Ang kanyang Dobro Eyes ay nawasak muli at mas malala pa kaysa dati. Ang posibilidad ng pagbawi ay napakaliit. Magkagayunman, hindi ito naabala ni Sachi. Ngumiti si Sachi, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Iniyakan niya ang kanyang nabawasan na mga miyembro ngunit nagalak na sa wakas ay naipaghiganti sila. Tumingin si James kay Sachi at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Unti-unting kumalma si Sachi, pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha, at sinabing, ayos lang ako. Kahit na nasira ang aking Dobro Eyes, sulit ito. Bumalik tayo sa Aeternus Universe, sabi ni James. Okay. Tumango si Sachi. Bumalik ang grupo sa Aeternus Universe. Nasaksihan ng mga powerhouse ng Aeternus Sect ang buong labanan sa Endless Void gamit ang kanilang Divine Sense. Nakita nilang pinatay ang kanilang sect leader na si Devon. Matapos maramdaman si Sachi at ang kanyang mga kasama na bumalik sa tarangkahan ng bundok ng Aeternus Sect, nagsimula silang manginig sa takot.
Tumingin si James sa Aeternus sect at nagtanong, ano ang dapat nating gawin sa natitirang mga disipulo? Malamig na sagot ni Sachi, patayin sila. Wala siyang simpatiya sa mga disipulong ito na nanghuli at pumatay sa kanyang pamilya. Kinailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan at pagbayaran ang kanilang mga krimen sa kanilang buhay. Ito ay kung paano gumagana ang sanhi at epekto. Pinili nilang magtrabaho sa ilalim ni Devon at katayin ang kanyang mga kapamilya. Sa makatuwid, kinailangan nilang magbayad sala para sa kanilang mga kasalanan. Kahit na nawala ng dobro ay si Sachi, medyo mataas pa rin ang kanyang cultivation rank. Pinaandar niya ang kapangyarihan ng Kylum Boundless rank, at isang malakas na puwersa ang dumaan patungo sa Aeternus sect. Boom! Ang Aeternus sect ay agad na nawasak, at karamihan sa mga disipulo ay namatay. Gayunpaman, nakayanan ng ilang powerhouse ang pag-atake. Pagkatapos ng isang suntok, parang naubos lahat ng lakas ni Sachi. Napapikit siya at bumagsak sa lupa. Agad na pinaandar ni James ang formation na kanyang naayos. Agad na lumabas ang hindi mabilang na sword energy sa loob ng Universal Sword Formation at hinabol ang mga nabubuhay na powerhouse sa mga guho ng Aeternus sect. Sa huli, ang Porma Sion ay nabura ang lahat ng miyembro ng Aeternus sect. Sa wakas ay nagawa na ni Sachi ang kanyang layunin at winasak ang Aeternus sect. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isang palakpakan ang dumating mula sa malayo. Si Wyatt at ang kanyang grupo ng mga powerhouse mula sa Mount Capron ay lumapit sa gusot na Aeternus sect. Ngumiti siya at tumingin kay Sachi na inilalayan pabalik sa kanyang mga paa. Then, he praised her, "What a impressive show you put on." Bihirang makakita ng tao sa Kylum Boundless rank na pumatay ng powerhouse sa Quasi-Chaos rank. Pagkatapos, lumingon si Wyatt kay James. Puno ng puot ang kanyang tingin. Tumingin si James kay Wyatt at mahinahong sinabi, "Wala kang pasok dito. Umalis ka at bumalik sa pinanggalingan mo." Dumating si Wyatt sa Aeternus sect para sa kanilang sagradong balumbon. Ayaw niyang umalis nang hindi nakakakuha ng mga kamay dito. Tinitigan niya si Sachi at nakangiting sinabi, "Narinig kong kasama mo ang Aeternus mantra. Nasira ang dobro eyes mo, tama ba? Kung ibibigay mo sa akin ang Aeternus mantra, ibabalik kita sa Mount Capron at aayusin ang mga ito." Napatingin si Sachi kay Wyatt, pagkatapos ay tumayo sa likuran ni James. Hindi siya sumagot bagkus ay ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang ipahayag ang kanyang paninindigan. Kabanata 4773. Nag-isip sandali si James at sinabing, "Mayroon akong Aeternus manual." Napatingin si Wyatt kay James nang may pagdududa at nagtanong, "Ganun ba?" Tinanong ni James, "Bakit gusto mo ang Aeternus manual?" Mahinahong tumugon si Wyatt, "Narinig ko na bawat distrito ay may sagradong balumbon. Na-curious ako sa kanila, pumunta si Saul sa Aeternus sect, umaasang makita ang kanilang sagradong scroll." Tinitigan niya si James at sinabing, "I've been brooding over my defeat to you, James. Ngayong muli tayong magkita, gusto kitang i-re-challenge. Mayroon ka bang lakas ng loob na labanan ako? Kung matalo ka, ibigay mo ang Aeternus manual." Naramdaman ni Wyatt na ang cultivation base ni James ay nasa maagang yugto pa lamang ng Kylum Acme rank. Tiwala siyang matalo si James at makuha ang Aeternus manual dahil matagal na siyang nasa Kylum Boundless rank. Higit pa rito, personal siyang ginabayan ng pinuno ng distrito ng Capron. Bukod dito, nilinang niya ang kapangyarihang Capron. Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Hindi lang ako ang may Aeternus manual, kundi nabasa ko rin ang sagradong scroll ng Verde Academy at makakagawa ako ng kumpletong kopya para sa iyo. Gayunpaman, ano ang para sa akin?" Katulad ni Wyatt, ang layunin din ni James ay ang mga sagradong balumbon. Gayunpaman, ayaw niyang gawing halata ang kanyang intensyon. Kung hindi, malalaman ni Wyatt na alam niya ang tungkol sa lihim ng sagradong balumbon. Naintriga si Wyatt sa sinabi ni James. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ang mga sagradong balumbon ng Aeternus District at Verde District. "Ibibigay ko ang anumang gusto mo," bukas palad na sagot ni Wyatt. Sandaling inisip ito ni James at sumagot, "Interesado rin ako sa mga sagradong balumbon. Nabasa ko na ang 2 sagradong balumbon ngunit hindi ko maintindihan ang mga ito.
Inaasahan ko na kailangan kong basahin ang siyam sa kanila upang maunawaan ang lahat. Paano kung ipahiram mo sa akin ang sagradong balumbon na iniingatan ng bundok Capron sa loob ng 10,000 taon? Ano? Nag-alinlangan si Wyatt. Anong mali? Huwag mong sabihin sa akin, bilang Panginoon ng bundok Capron, wala ka nito. Sige, deal. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag si Wyatt sa kondisyon ni James. Kahit na binalaan siya ng pinuno ng distrito ng Capron na huwag ibuhos ang kanilang sagradong balumbon sa sinuman, handa siyang ilagay ito sa linya upang makuha ang sagradong balumbon ng Aternes at Verde District. Kahit na malaman ito ng pinuno ng Capron District, pakiramdam ni Wyatt ay hindi siya masisisi dito. Bukod dito, buo ang tiwala niya sa pagkatalo kay James. Sige, dalhin natin ang labanan sa Endless Void. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Pagkatapos, nawala siya sa Endless Void na may isang flash. Sumunod naman si Wyatt. Katatapos lang ng isang laban, magsisimula na ang isa pa. Ang isang ito ay dapat nakawili-wili. Ito ang pinuno ng Tempris House ng Verde Academy laban sa Panginoon ng Mount Capron. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa Kylem Boundless rank at sa maagang yugto ng Kylem Acme rank. Obvious naman ang kinalabasan. Talagang mas malakas ang Panginoon ng Mount Capron. Halos lahat ng mga powerhouse sa Endless Void ay nagtipon upang panoorin ang labanan. Nagulat sila sa labanan ni Sachi at Devon. Kaya naman, excited sila para sa isa pang laban. Gayunpaman, kakaunti ang kanilang inaasahan para sa labanan. Hindi sila pupunta para manood ng laban kung hindi dahil sa kakaibang pagkakakilanlan nina James at Wyatt. Sa katunayan, inaabangan nila ang kahihinatnan ng labanan at ang magkasalungat na puwersa ang dalawang puwersa. Napag-usapan din ni Wailea at ng iba pa sa Endless Void. Tanong ni Winona, manalo ba si James? Bagamat alam niyang si James ay napakalakas, ang kanyang kalaban ay ang Panginoon ng Mount Capron. Bukod dito, ang ranggo ng paglilinang ni Wyatt ay mas mataas kaysa kay James. Kaya naman nag-alala si Winona. Mahinahong sabi ni Wailea, huwag kang mag-alala. Kahit na si James ay nasa maagang yugto pa lamang ng Kylem Acme rank, maaari siyang pumatay ng isang tao sa Quasi-Chaos rank. Hindi dapat maging problema para matalo niya si Wyatt. Sabi ni Winton, mahirap sabihin. Hindi mo naiintindihan ang background ni Wyatt. Katulad ni James, mayroon din siyang Thousand Paths Holy Body. Si James ay natulog sa asawa ni Wyatt, at matagal na silang magkaaway. Natigilan sina Wailea, Sachi, Winona, at Sula sa mga salita ni Winton. Kabanata 4774. Matapos mapalaya si Winton mula sa kanyang selyo, narinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga aksyon ni James sa teritoryo ng Dooms. Alam din niyang nagsilang si Yemima ng isang anak na lalaki na pinangalanang Carson Dalibor. Naintriga si Wailea at nagtanong, ano ang kwento sa pagitan nila? Gusto kong marinig ang tungkol dito. Turned rather not run my mouth. Mabilis na ibinasura ni Winton ang paksa. Samantala, nag-hover si Wyatt sa Endless Void. Napatitig siya kay James sa malayo at kumukulo sa galit. Kahit napatayin niya si James, hindi mababawasan ang galit niya. Gayunpaman, inuna niya ang pagkuha ng mga sagradong balumbon. Nagpasya siyang iligtas ang buhay ni James sa ngayon. Sa kabila noon, gusto niyang magdulot ng kaunting paghihirap kay James. Agad na pinakilos ni Wyatt ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang aura ay bumuti ng malaki. Pagkatapos, isang maliwanag at mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Agad niyang pinakawalan ang unang tono ng Nine Voice ng Chaos. Ang mga nakakatakot na soundwave ay nagtipon upang bumuo ng isang malaking Sonic Sword Energy. Ang Sonic Sword Energy ay naglabas ng kakaibang tunog at nabasag ang Endless Void. Natigilan si Wailea. Bakit alam niya ang sword technique na ito? Nagulat ang mga powerhouse na nakakita kay James na nagpakita ng Nine Voices ng Chaos. Nagsimulang magtaka ang lahat kung bakit alam din ni Wyatt ang parehong pamamaraan ng espada. Si James naman ay parehong nagulat. Nag-isip siya, lalabas na agad siya. Alam niya kung gaano kakilabot si Wyatt at hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ipinatawag niya ang Chaos Sword at ginawa ang parehong pamamaraan. Boom!
Nagsagupaan ang dalawang sonic sword energies at nagdulot ng matinding pagsabog. Ang mga shockwave ng pagsabog ay patuloy na kumalat. Maya-maya, nakarating na ito kina James at Wyatt. Tumalon si Wyatt at nalampasan ang mga shockwave, agad na lumitaw sa harap ni James. Pagkatapos, agad siyang nagpakawala ng isa pang sonic sword energy. Sinundan ni James ang parehong pamamaraan. Muling nagsagupaan ng sword energies. This time, nabigla si James. Isang nakakatakot na puwersa ang tumagos sa Chaos Sword at umusbong sa katawan ni James. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Minamaliit ko siya. Bahagyang naging pabaya si James at nasugatan. Muli niyang tinawag ang kanyang kapangyarihan at pinalakas ang kanyang lakas. Patuloy ang pag-atake ni Wyatt. Matinding labanan ang dalawa sa Endless Void. Mula sa una hanggang sa ika-9 na tono, magkasunod na ginamit ni Wyatt ang 9 na boses ng Chaos laban kay James. Gayunpaman, nagawa ni James na harangan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Nagpasya si Wyatt na subukan ang isa pang hakbang at pinagsama ang 9 tones sa Sword Energy. Ang Sword Energy ay tumagos sa Endless Void. Ganon din ang ginawa ni James. Dumagundong. Ang dalawang nakakatakot na Sonic Sword Energies ay patuloy na sinisira ang Endless Void. Nagulat ang mga nanunood. Nagmura si Wyatt, "Fucking bastard." Ang 9 Voices ng Chaos ay isang signature skill ng Dooms. Gayunpaman, nakuha ni James ang Chaos Sacred Art sa pamamagitan ng pagpapanggap sa kanya. Sa sandaling iyon, mas lalong lumalim ang kanyang pagkamuhi kay James. Ang kapangyarihan ng iba't ibang landas ng langit at lupa ay lumabas mula sa kanyang katawan, na makabuluhang nagpapabuti sa kanyang enerhiya. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay napalakas din, at ang kanyang Thousand Paths Holy Body ay nagising. Kabanata 4775. Sa paggising ng kanyang Thousand Paths Holy Body, itinuon ni Wyatt ang iba't ibang path powers ng langit at lupa upang bumuo ng Chaos Power. Ang aura ni Wyatt ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Hindi siya matatakot kahit na humarap siya sa isang powerhouse sa quasi-chaos rank. Napatitig si Wailria kay Wyatt. Ang kapangyarihan niya. Naisip niya, hindi ba ito ang kapangyarihang ginamit ni James noon? Hindi inaasahan ni Wailria na magkakaroon ng parehong kapangyarihan si Wyatt. Kahanga-hanga. Nagulat si James sa sobrang aura ni Wyatt. Hindi na nagpigil si James at mabilis na pinaandar ang kanyang Thousand Paths Holy Body. Pagkatapos, pinagsanib din niya ang kanyang path power sa Chaos Power. Matapos pagandahin ni Wyatt ang kanyang aura, sumunod si James gamit ang parehong pamamaraan. Lahat ng nanunood sa labanan ay nalito at nagsimulang mag-isip tungkol sa relasyon nina James at Wyatt. Swoosh! May hawak na mahabang espada si Wyatt, at lumitaw ang isang malaking sword energy na naglalaman ng kapangyarihan ng 9 Voices ng Chaos. Gayunpaman, hindi matukoy ni James kung alin sa 9 tones ang ginamit. Ang sword energy ay tumagos sa kalangitan. Agad na naramdaman ni James ang kawalan ng laman sa paligid niya na nakatatak, na nagpapahirap sa paggalaw ng 1 pulgada. Mabilis niyang nirak ang kanyang utak at naalala na binanggit ni Zizel na ang Chaos 9 Voices ang mga pangunahing kaalaman sa paglinang ng Chaos Sacred Art. Ang The Chaos 9 Voices tones ay maaaring ayusin sa iba't ibang kombinasyon at gamitin sa mga lihim na sining upang palabasan ang natatanging kapangyarihan. Bigla siyang sinugod ni Wyatt at itinutok ang espada kay James. Si James ay may kakaibang pisikal na katawan. Bukod dito, mayroon siyang kapangyarihan ng langit at lupa na nagpo-protekta sa kanyang katawan. Gayunpaman, si Wyatt ay pareho. Pinakilos niya ang kanyang Chaos Power at ang Chaos 9 Voices para masira ang mga depensa ni James. Binawi ni Wyatt ang kanyang espada, at bumulwak ang dugo sa dibdib ni James. Pagkatapos, naglaslas siya gamit ang kanyang espada, nagpakawala ng hindi mabilang na sword energize. Agad na napuno ng mga butas ang katawan ni James. Break! Galit na sigaw ni James. Ang kanyang blood energy ay lumakas ng husto, at isang puting halo ang lumabas sa kanyang katawan. Pumasok si James sa Omniscience Path, na makabuluhang napabuti ang kanyang espiritual na kapangyarihan.
Agad siyang kumawala sa selyo, pagkatapos ay inihagis ang Blythe Omniscience upang lumitaw sa likod ni Wyatt. Pagkatapos, tinutok niya ang kanyang espada kay Wyatt. Isang nawala si Wyatt ng nakakatakot na puwersa at dumura ng isang subo ng dugo. Nagulat ang mga powerhouse na nanunood sa labanan. Sa una, wala silang inaasahan para sa labanan. Interesado lang sila dahil ito ay isang salungatan sa pagitan ng Verde Academy at Mount Capron. Sa hindi inaasahang pagkakataon, parehong nagpakita ng nakakatakot na lakas sina James at Wyatt. Pareho silang nagpakawalan ng mga kapangyarihan na hindi gaanong mababa, o marahil ay mas makapangyarihan, sa kapangyarihan ng isang powerhouse sa quasi-chaos rank. Naisip ni Wyatt sa kanyang sarili, ang hirap ng kalaban. Inaasahan niyang magagawa niyang madaig si James. Gayunpaman, hindi niya nagawang talunin si James kahit na pagkatapos na ilabas ang marami sa kanyang mga kasanayan sa pagpirma at pagpapakilos ng kanyang chaos power. Mas masahol pa, siya ay nasugatan. Si Wyatt ay puwersahang isinaaktibo ang hindi kumpletong Tenfold Realms Transcendent Sutra. Kapangyarihang Capron ay lumabas sa kanyang katawan. Dahil ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay hindi kumpleto, ang kanyang Capron power ay hindi rin matatag. Sa pilitang isinaaktibo ni Wyatt ang Capron power at pinagsama ito sa kanyang chaos power. Matapos pagsamahin ang dalawang puwersa, nagpumiglas si Wyatt na kontrolin ito. Napangit ang mukha niya sa sakit habang umuungal, mamatay. Mabilis siyang lumitaw sa itaas ni James, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at umindayog sa ulo ni James. Kabanata 4776 si Wyatt ay nasa Kylem Boundless rank. Pagkatapos niyang puwersahang ihagis ang hindi kumpletong Tenfold Realms Transcendent Sutra, maaari niyang ipatawag ang Capron power. Pagkatapos, pinagsama niya ito sa kanyang chaos power. Siya ay pumasok sa isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang estado. Kahit na ang isang powerhouse sa quasi-chaos rank ay hindi makakayanan ng isang hit mula sa kanya. Itong kapangyarihan. Paano rin niya nagagawang buhayin ang kapangyarihang ito? Nakaramdam ng pamilyar na aura si James at nagulat siya. Kahit na pinagsama ni Wyatt ang Capron power sa kanyang chaos power, nakilala pa rin ito ni James. Inactivate ni James ang Blythe Omniscience at nawala. Hindi nakuha ni Wyatt at nataman ang kawalan, na nagdulot ng pinsala sa lugar. Lumitaw si James sa isang malayong lugar at tinitigan si Wyatt. Namula ang mukha ni Wyatt sa galit at nagumbok ang kanyang mga ugat, dahilan para magmukha siyang mabangis. Agad na nahuli si James at naisip niya, ang kanyang kapangyarihan ay marahas ngayon. Mukhang wala na sila sa kontrol niya. Dapat ay nilinang niya ang isang hindi kumpletong bersyon ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Dahil kulang ito, hindi niya matagumpay na nilinang ang tunay na anyo ng Capron power. Habang nag-iisip si James, naglunsad ng panibagong pag-atake si Wyatt. Isang gayunpaman, tumayo si James sa pwesto at piniling huwag umiwas. Inactivate din ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Pagkatapos, pinakilos niya ang kanyang Chaos Power at Verde Power, pinagsama ang mga ito sa isa. Sa huling segundo, itinaas niya ang kanyang kamay para harangan ang pag-atake ni Wyatt. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, at nagsanib ang kanilang puwersa. Boom! Nawala si Wyatt pagkatapos ng impact. Agad na nasugatan ang kanyang braso, at isang puwersa ang kumalat sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay tumalsik ng dugo. Napatalon din si James sa lakas na dulot ng kanilang paghaharap. Habang tinutusok niya ang kawalan, naging sanhi ito ng pagkabasag ng kanyang paligid. Nang huminto, lumuwas si James ng isang subo ng dugo. Pinigilan niyang gamitin ang kanyang eternal power. Sa halip, gumamit lamang siya ng dalawang kapangyarihan upang labanan si Wyatt. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin siya sa labanan. Nasugatan si James, ngunit mas malala ang kalagayan ni Wyatt. Si Wyatt ay karaniwang nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, magiging life and death duel ito. Tumayo si Wyatt sa di kalayuan at agad na pinagaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, tinitigan niya si James nang hindi makapaniwala. Ikaw, paano ito posible? Ikaw ay nasa maagang yugto lamang ng Kylem Acme rank. Paano mo napigilan ang pag-atake ko? Nagulat si Wyatt.
Ang pagsasanib ng kanyang Chaos Power at Capron Power ay dapat na sapat upang ibagsak ang isang powerhouse sa quasi-Chaos rank. Gayunpaman, nakaligtas si James sa pag-atake. Gusto ni James na ilihim kay Wyatt ang kapangyarihang ginamit niya kaya kusa niyang itinago ang aura nito. Sa makatuwid, hindi alam ni Wyatt na si James ang nagsumite ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Natalo ka, malakas na anunsyo ni James, at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong Endless Void. Tulad ng napagkasunduan natin, ipapahiram mo sa akin ang sagradong balumbon ng distrito ng Capron sa loob ng 10,000 taon. Sumigaw si Wyatt, imposible. Imposibleng mawala ako sayo. Muli niyang isinaaktibo ang hindi kumpletong Tenfold Realms Transcendent Sutra, umaasang muling pagsamahin ang Capron Power sa kanyang Chaos Power. Gayunpaman, hindi na siya kayang suportahan ng kanyang katawan sa paggawa nito. Nagsimulang mamuo ang mga sugat sa buong katawan niya nang itawag niya ang kanyang lakas. Kung siya ay magpapatuloy, ang kanyang katawan ay mawawasak sa pamamagitan ng marahas na puwersa sa loob nito, at siya ay ganap na mapapawi. Herc! Dumura si Wyatt ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Kabanata 4777. Swoosh! Agad na sumulpot si Daphne at sinalo si Wyatt. Agad niyang pinayuhan, na nagsasabing, dapat kang umamin ng pagkatalo, Wyatt. Huwag mo nang pilitin kung hindi, mamamatay ka. Ang mukha ni Wyatt ay nakakatakot. Hindi siya makapaniwalang natalo na naman siya kay James. Siya ay nasa Kylum Boundless rank at nagising ang kanyang Thousand Paths Holy Body. Ang kanyang pisikal na katawan ay walang kapantay. Bukod dito, nilinang niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at pinagsama ang Capron Power sa kanyang Chaos Power. Siya ay may kumpiyansa na ibagsak ang isang powerhouse sa quasi-Chaos rank. Gayunpaman, natalo siya kay James, ang taong pinakaayaw niya. Ayaw niyang kilalanin ang kanyang pagkatalo at tumanggi siyang tanggapin ang resulta ng labanan. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Ituloy natin ang laban. Umungol si Wyatt, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa Endless Void. Nagdulot siya ng nakakatakot na soundwave na tumagos sa kawalan, at lahat ng nadaanan nito ay gumuho. Gusto ni Wyatt na ipagpatuloy ang laban. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay natatakpan na ng mga pinsala at hindi na siya masuportahan sa labanan. Inipon niya ang kanyang lakas, ngunit lumala ang kanyang mga sugat. Sa huli, kailangan niyang iwaksi ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng nanunood sa labanan ay nagulat sa kinalabasan. Walang sinumang umasa na si Wyatt at James ay nagpakita ng napakalakas na lakas. Bagamat natalo si Wyatt, mas kaya niyang talunin si Devon, na pinatay ni Sochi. Maging si James ay magagawa rin iyon. Dahan-daang lumapit si James kay Wyatt. Huminto siya, iniunat ang kanyang kamay, at sinabing, ibigay mo ito. Wyatt reared his teeth and glared at James. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Dumilim ang mukha ni James, at malamig niyang sinabi, anong problema? Babalik ka sa pangako mo. Kung ganoon, kailangan kong gumamit ng dahas. Isang pagpatay na layunin ang lumabas sa kanyang katawan. Agad na sinangga ni Daphne si Wyatt at sinabing, I dare you. Agad na lumitaw sina Wailea, Zula, Winona, at Winton matapos mapansin ang puot sa pagitan nila. Tumayo sila sa harap ni James, nanlilisik si Daphne. Agad na natakot si Daphne sa kanila. Nilingan niya si Wyatt at sinabing, dapat mong tuparin ang iyong salita, Wyatt. Hayaan siyang magkaroon nito sa loob ng 10,000 taon. Kakayanin ng Mount Capron ang pagkawalang ito. At tubiling kinuha ni Wyatt ang sagradong balumbon ng Mount Capron at inihagis kay James. Salamat. Ibabalik ko ito sa iyo sa tamang oras. Pagkatapos mag-iwan ng salita, nawala si James sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw si James sa isang hindi nakatira na lugar sa loob ng Aeternus Universe. Nag-set up siya ng time formation at excited na binuksan ang sagradong scroll. Alam ni James na imposibleng linangin ang Capron Power sa loob ng 10,000 taon kahit na may time formation. Sa makatuwid, ang kanyang plano ay kabisaduhin ang sagradong balumbon. Nabigo man siyang maalala ang lahat, maaari niyang kopyahin ito. Samantala, nakaupo si Wyatt sa pinakamataas na upuan sa loob ng isang bulwagan sa espiritual na bundok sa Aeternus Universe.
Siya ay natatakpan ng mga sugat ngunit hindi siya mapakali sa mga ito. Bumulong si Wyatt, "Damn it." Inalo siya ni Dufresne, sa pagsasabing, kahit natalo ka, hindi ibig sabihin na matatalo ka sa kanya sa susunod. Dapat kang tumuon sa pagpapabuti ng iyong cultivation base. Sigurado akong matatalo mo siya sooner or later. Iniisip ni Wyatt ang kanyang pagkatalo kay James. Kumakabog sa galit ang kanyang dibdib nang maalala kung paano nadumisan at nabuntis ni James ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sa sobrang galit, niluwa niya ang isang bibig ng dugo at nahimatay. Naghintay si Waylia at ang iba pa sa mga guho ng Eternasect para sa pagbabalik ni James. Tumingin si Sochi sa unahan sa tumpok ng mga durog na bato at sinabing, bagaman ang lugar na ito ay nawasak, ito ang pinakasentro ng Aeternus District at pinagpala ng Heavenly Path ng Aeternus District. Kung magtatayo tayo ng bagong sekta dito, malapit nang maibalik ang Empyrean spiritual energy. Binanggit ni James na gustong gumawa ng bagong sekta dito. Dapat nating ibalik ang lugar habang naghihintay sa kanya. Kabanata 4778 binanggit ni James ang pagnanais na magtatag ng isang bagong sekta upang palitan ang Aeternus Sect. Ngayong umalis na siya para magtanim, dinala ito ni Sochi sa iba. Tumango si Waylia at sinabing, malaki ang potensyal ni James. Ang pagiging pinuno ng Temptress ay hindi sapat para masiyahan siya. Tiyak na magiging isa siya sa pinakamalakas sa Siyam na distrito sa hinaharap. Kaya, kailangan niyang magkaroon ng sariling puwersa. Alam din ni Winton ang mga plano ni James dahil napagdesisyonan ito sa kanilang talakayan ni Yardos. Una, kinailangan nilang makamit ang Siyam na distrito ng Endlos. Pagkatapos, hihintayin nilang lumabas ang aura ng Chaos District. Matapos may hayag ang lokasyon ng Chaos District, mamarkahan nito ang simulan ng ikatlong Sky Burial. Ang Sky Burial ang magpapasya kung ang Chaos District ay nakaligtas o namatay. Marahil ang namatay na pinuno ng Chaos District ay maaaring humiram ng lakas ng Chaos Heavenly Path upang muling mabuhay. Anuman ang mangyari, sa wakas ay malalantad ang katotohanan. Sumunod si Winton, na nagsasabing, dahil abala si James, itayo nating muli ang lugar na ito. Sinimulang ibalik ni Waylia, Sochi, Winona, Zula, at Winton ang lugar. 10,000 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Napalitan ng magandang bulubundukin ang tambak ng mga durog na bato. Bagamat ang mga espiritual na ilog sa lugar ay nawasak, ito ay isang pangunahing lugar pa rin ng Aeternus District at naibalik ng Heavenly Path sa loob ng 10,000 taon. Umalis na rin si James sa kanyang time formation. Hindi niya nilinang ang kapangyarihang Capron at hindi niya lubos na nauunawaan ang sagradong balumbon ng distrito ng Capron. Gayunpaman, kabisado niya ang mga inscription sa loob nito at kinopya ang lahat ng nilalaman nito. Hinanap niya ang aura ni Wyatt at mabilis siyang nakita. Naglaho si James sa isang espiritual na bundok kung saan nililinang ni Wyatt. 10,000 taon na ang nakakaraan mula noong kanilang labanan. Sa panahong ito, si Wyatt ay nagpapagaling sa isang pagbuo ng oras, gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay malubha, at hindi siya ganap na gumaling kahit na matapos ang paggamot sa kanila sa loob ng isang pagbuo ng oras para sa isang pinalawig na panahon. Sinira ni James ang kanyang time formation. Puno ng kawalang kasiyahan ang maputlang mukha ni Wyatt. Bumangon siya sa lupa at pinandilatan si James. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at namumuo ang mga ugat sa kanyang mga braso. Inilabas ni James ang sagradong balumbon, inihagis ito kay Wyatt, at sinabing, 10,000 taon na ang nakalipas. Naparito ako upang ibalik sa iyo ang sagradong balumbon. Kalmadong iniligpit ni Wyatt ang sagradong balumbon. Inaasahan niyang aalis kaagad si James, ngunit umupo si James sa isang bato sa malapit. Ngumiti si James at sinabing, mag-usap tayo, Wyatt. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo, sagot ni Wyatt, puno ng puot ang boses. Ikanaway ni James ang kanyang kamay at nag-set up ng isang formation para ihiwalay sila sa labas ng mundo. Pagkatapos, nagtanong siya, gusto kong malaman kung bakit ka napunta sa 9 District ng Endlos. Malamang alam mo na narito ako para imbestigahan ang katotohanan ng Sky Burials, ang sitwasyon sa labas ng teritoryo, at ang powerhouse ng Endlos 9 Districts para ihanda ang Chaos District para sa ikatlong Sky Burial.
Ikaw naman. Bakit ka nandito? Kahit na sina James at Wyatt ay hindi maganda, pareho silang mula sa Chaos District at may karaniwang kaaway na kakaharapin sa hinaharap. Gustong malaman ni James ang totoong layunin ni Wyatt sa siyam na distrito ng Endless at kung bakit niya nilinang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Naghinala siya na ang Dooms ay mayroon ding Supreme Illusion at pinasok ito ni Wyatt at natutunan ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ang Supreme Illusions ay katulad ng Path of Heavenly Awakening. Dahil ang Chaos District at Verde District ay may Supreme Illusions, ang ibang mga distrito ay dapat na mayroon din ito. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay maaari ding maiwan sa loob ng Supreme Illusions na ito. Kabanata 4799. Kumpiyansa si James na hindi lang siya ang taong nakakita ng Tenfold Realms Transcendent Sutra, ngunit walang ibang nakakaalam nito. Maging si Wyatt ay nilinang lamang ang isang hindi kumpletong bersyon, na nagpapaliwanag kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang Capron power. Wala akong sasabihin sa'yo. Magwala. Itinuro ni Wyatt ang malayo. Hindi pinansin ni James ang mga salita ni Wyatt at nagpatuloy sa pagtatanong, anong uri ng pag-iral si Teresa? Siya ba ay inapo ng namatay na pinuno ng Chaos District? Isang nakakatakot na aura ang pinakawalan ni Wyatt para bigyan ng babala si James. Wala kang kapareha para sa akin. Nag-iwan ng ilang salita si James at nawala. Nawala ang porma sayon nang makaalis si James. Ang mga pinsala ni Wyatt ay nanimbalik pagkatapos niyang hikayatin ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagluwa niya ng isang subo ng dugo. Tinitigan niya kung saan umalis si James nang nakakuyom ang mga kamao at sinabing, tadyakan kita sa maya-maya. Ilang sandali matapos ang pag-alis ni James, nagpakita si Daphne. Nakita ni Daphne si Wyatt na lumuwa ng dugo at naramdaman niya ang nagtatagal na aura ni James. Nandito ba si James? Tumingin si Daphne kay James at sinabing, relax, Wyatt. Pinili ka ng pinuno ng distrito ng Capron bilang pinuno ng Mount Capron. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang potensyal mo. Hanggat nagpapatuloy ka sa paglilinang, tiyak na magiging isa ka sa pinakamalakas sa siyam na distrito ng Endless. Hindi pa huli ang lahat para sa paghihiganti mo kapag nangyari iyon. Salamat sa paalala, Sir Daphne. Pinigil ni Wyatt ang kanyang galit at sinabing, umalis tayo kaagad sa bundok Capron. Papasok ako sa pag-iisa at magsusumikap na makapasok sa Quasi-Chaos rank bago ang Hozif Gathering. Wala nang masyadong oras bago ang Hozif Gathering. Si Wyatt ay nagkaroon ng karera laban sa oras. Matapos ang kanyang maikling pakikipag-ugnayan kay James, umalis siya sa Aeternus Sect. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Aeternus Sect ay nawasak. Gayunpaman, ibinalik ni Waleria at ang iba pa at pinalawak pa ito ng malaki. Dumating si James sa isang marangyang palasyo sa isa sa mga espiritual na bundok. Pagpasok pa lang niya sa main hall ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga kasama. Si Waleria ay lumitaw sa isang kulay ube na damit at nagtanong ng may pagtataka, ikaw ba ay wala sa pag-iisa? Ano ang natutunan mo sa sagradong balumbon ng distrito ng Capron? Napangiti ng mapait si James at sinabing, hindi mo ba alam kung ano ang mga sagradong balumbon? Paano ko sila maiintindihan ng ganoon kadali? Sumama sa kanila si Sochi at sinabing, James, itinayo na namin ang lugar sa nakalipas na ilang taon. Kanina ka pa namin hinihintay. Ano ang pangalan ng bagong sekta? Lumingon ang lahat kay James. Inis ka ni James ang lahat sa main hall. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Waleria at nagtanong, Waleria, ikaw ang kasalukuyang Grand Sect Elder ng Thea Sect. I'm planning to establish a brand new sect here. Handa ka bang umalis sa Thea Sect at sumali sa bagong sekta? Marahang umiling si Waleria at sinabing, natatakot akong hindi ako makaalis, ngunit maaari akong maging opisyal sa iyong sekta. Nilingon ni James sina Zula at Winona at tinanong, paano kayong dalawa? Nasa Verde Academy ka pa rin. Nakangiting sabi ni Zula, matagal ko nang pinutol ang relasyon sa Verde Academy. Kung hindi dahil sayo, hindi na ako babalik. Pwede akong umalis anytime. Nag-isip sandali si Winona at sumagot, natalo ako sa iyo at tagasunod mo ako. Nandito ako kung nasaan ka man.
Matapos marinig ang kanilang mga sagot, nagkaroon si James ng magaspang na ideya kung paano magpapatuloy. Sa mga kasamang ito, si Weylia lamang ang magiging problema dahil hindi siya aalis sa kanyang sekta upang sumama sa kanya. Samantala, susundan siya ni Zula, Winton, Winona, at Sachi. Tanong ni Winton, ano ang pangalan ng bagong sekta? Nag-isip sandali si James at sinabing, The Heavenly Court. Kabanata 4,800. Ang Heavenly Court ay palaging pananampalataya ni James. Ang sansinukob ng tao ay may langit na hukuman, kaya nais ni James na magtatag ng isa sa 9 na distrito ng Endlos. Nawala si James sa main hall at lumitaw sa labas ng gate ng bundok. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang liblib na bundok ang nagkawatak-watek. Gamit ang kanyang kapangyarihan, inilipat niya ang isang malaking bato mula sa mga durog na bato patungo sa gate ng bundok at ipinatawag ang kanyang Chaos Sword. Tumalon siya sa hangin at inukit ang langit na hukuman sa malaking bato. Maya-maya ay lumitaw ang kanyang mga kasama. Ngumiti si Weylia at sinabing, Congratulations, James. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon ng Heavenly Court. Kailan mo balak isagawa ang seremonya para ipagdiwang ang pagkakatatag nito? Sabi ni James, walang nagmamadali. Maaari itong maghintay hanggang matapos ang Hazef Gathering. Noon, gagawa na sana ako ng pangalan para sa sarili ko at kilalanin sa buong 9 district ng Endlos. 2/3. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bumalik ang grupo sa main hall. Umupo si James sa pinakamataas na upuan ng bulwagan. Sa sandaling umupo siya sa kanyang upuan, nakilala siya ng Aeternus District's Heavenly Path. Siya ay naging pinuno ng Aeternus District at biniyayaan ng swerte ng distrito. Masarap sa pakiramdam na mabalot ka ng swerte ng Heavenly Path. Hindi kataka-taka na maraming sumusubok na umakyat sa posisyon na ito. Kung ang pagiging pinuno ng distrito ay maaaring magdulot ng napakaraming swerte, kung gayon ang pagiging Endless Lord ay dapat na maskat-anji-tangi. Huminga ng malalim si James sa sobrang takot. Pagkatapos, tumingin siya sa mga kasama. Kami lang ang miyembro ng Heavenly Court, pero huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal at kilala na ang Heavenly Court sa 9 na distrito ng Endlos. Anyway, dapat tayong magdesisyon sa mga posisyon mo. Naabala si James sa pagtatalaga ng mga posisyon. Sinabi ni Winton, maaari itong maghintay hanggang sa aming seremonya ng pagtatatag. Tumango si Weylia bilang pagsang-ayon at sinabing, oo. Hindi na kailangang magmadali. Iimbitahan ko ang Thea Sects Leader para ipagdiwang ang pagkakatatag ng Heavenly Court. Pumunta tayo sa Hazef District. Inaasahan ni Weylia ang Hazef Gathering. Sige. Tumango si James. Sa isang pag-iisip, nag-set up si James ng Universal Sword Formation sa paligid ng bulubundukin. Pagkatapos, umalis sila sa Aeternus District na may teleportation formation. Pagkatapos lumabas sa formation, nakarating sila sa isang pangunahing universo ng Hazef District. May ilang oras pa bago ang Hazef Gathering. Gayunpaman, ang balita ay kumalat ng ligaw at malayo. Maraming powerhouses mula sa 9 districts ang nagtipon na sa Hazef District. Bilang resulta, halos lahat ng espiritual na bundok sa mga pangunahing planeta ay inupahan. Ang grupo ni James ay maaari lamang umarkila ng isang espiritual na bundok sa isang malayong planeta. Pansamantala silang tumira, naghihintay sa Hazef Gathering. Sa likurang bahagi ng espiritual na bundok, nakaupo si James sa loob ng sala ng manor. Umupo sa tapat niya si Sachi. Si Sachi ay nakasuot ng itim na damit, at ang mahaba niyang buhok ay nakasabit sa kanyang balikat. Nakaupo siya sa isang lotus position sa lupa, wala pang 1 metro mula kay James. Tumingin si James sa mga mata ni Sachi gamit ang kanyang Zen. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga mata, nakita niya ang ilang mga fragment ng inscription. Maya-maya, binawi ni James ang kanyang Zen at napabuntong hininga. Paano na James? May pag-asa pa bang maibalik sila? Napatingin si Sachi kay James na may pananabik. Bagamat sulit ang pagsasakripisyo ng kanyang dobro ay para sa paghihiganti, umaasa pa rin siyang mabawi ang mga ito.